As in 1942, the Philippines now finds itself on the front line against actions that undermine regional peace, erode regional stability, and threaten regional success. Then as now, we remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. Mga utol, no? Napakatibay rin na kaalyado niyan, Australia. Anyway, mga utol, to check yung yung paglabas ng dalawang Chinese vessel sa Benham Rice. Dumako tayo dito sa Manila Standard. Ayan, no? 2 Chinese vessels spotted around Benham Rice. Ang Benham Rice po ay nasa Philippine Sea. Mga utol, sa kabilang bahagi. Ayan po yung Benham Rice o Philippine Rice. Nandyan sila. Nagso-surveillance yung dalawang Chinese vessel. Anong ginagawa nila dyan sa exclusive economic zone? Nandito po sa kabila yung West Philippine Sea. Okay? 2 Chinese research vessel were seen loitering around Benham Rice. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Eto, mabibigla talaga kayo dito, mga utol. Ano na naman kaya ang binabalak nitong China? Dahil eto, mga utol, ayan, no, may balak ang China. 2 barko ng China pumunta sa Benham Rice. Huli sa satellite. Okay, namataan talaga, mga utol. Mamaya i-check natin yung confirmation o yung legitimacy nitong featured video natin. Okay, mula to kay Aerial TV. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Siyempre, game na. Grabe, no? Aerial TV. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. 2 Chinese research vessel na mataang naglalayag sa Philippine Rice o Benham Rice, pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Gusto na rin ata sakupin ng China ang isa pang bahagi ng karagatan ng Pilipinas na Benham Rice o mas kilalang Philippine Rice, dahil nagsisimula na naman maglayag dito ang mga research vessel ng China. 2 Chinese research vessel ang namataan sa Philippine Rice na nasasakupan ng silangang bahagi ng Luzon. Ito ang kinumpirma ni Northern Luzon Command Chief Lieutenant General Fernie Buca, kung saan may namonitor aniya sila na 2 barko ng China sa naturang rehiyon. Una nang sinabi ng American maritime expert na si Ray Powell, ang naturang mga barko ng China ay namataan sa bahagi ng northeast corner ng Philippine Rice sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa. Gamit ang mga... Pero teka, mga utol, paano kaya ito nakakapasok tong China Maritime Surveillance o yung mga barko ng China sa ating exclusive economic zone? Diba? Dapat natataboy agad. Ngayon nga, kasi number 1 problem ng Pilipinas yung kakulangan sa mga equipments o sa mga barko na naglalayag o nagsusurveillance din o nagpapatrolya sa ating mga teritoryo. That's the reason why kung bakit sila nakakapasok ng basta-basta na lamang. Yan po ay unsanctioned o walang paalam, walang otorisasyon na para pumasok sa ating teritoryo. Yun yung mga utol. Pero dapat yan ay tinataboy, di ba? Philippine Rice sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa. Gamit ang mga satellite image ay inihayag ni Powell na ang 2 barko ng China ay nagmula sa Longzhou Island sa Guangzhou noong ika-26 ng Pebrero at naglayag patungong east-southeast sa pamamagitan ng Luzon Strait. Samantala, kaugnay nito ay sinabi naman ni PCG spokesperson Rear Admiral Armand Belilo na kasalukuyan na nilang biniberipika ang naturang ulat. Tila gumagawa na naman ng kwento ang China laban sa mga mangingisdang Pinoy, at ang media ng China na nagpapakalat ng propaganda at maling impormasyon ay matapang na sinagot ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela. Walang provisional arrangement sa pagitan ng Pilipinas at China upang payagan ang mga Pilipinong makapangisda sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard official nitong Huwebes, pinabulaanan ni Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for the West Philippine Sea, ang pahayag ng Chinese state-run Global Times na gumawa ang Beijing ng special arrangement para makapangisda ang mga Pilipino sa shoal, at sinabing batay sa Arbitral Tribunal sa The Hague, na nagbasura sa claims ng Chinese government sa South China Sea, lumabag ang China sa sovereign rights ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc, tinatawag ng China ang Scarborough Shoal na Huangyan daw.
Bagamat binanggit sa Grabe. 2016 arbitral ruling na ang shoal ay traditional fishing ground ng mga Pilipino, Vietnamese at Chinese, iginiit nitong ang Bajo de Masinloc ay saklaw ng Philippine Exclusive Economic Zone, Tama. muling inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng Australian Parliament ang paninindigan ng Pilipinas na depensahan ang soberanya nito partikular sa West Philippine Sea. Sa naging address o talumpati ng Pangulong Marcos sa Australian Parliament, binigyang diin ito na hindi bibigay ang Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea, at patuloy aniyang panghahawakan ng bansa kung ano ang itinatakda ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Muli ring inihayag ng Chief Executive ang paninindigan nitong hindi siya papayag na kahit isang pulgada ng teritoryo ng bansa ay mawala sa Pilipinas, kasabay nito'y hinikayat ng Pangulo sa kanyang address, ang mga nasa parlamento na magsama-sama sa gitna ng aniyay kasalukuyang estado sa pinag-aagawang teritoryo na umano'y under threat ang peace and stability. Binigyang diin ng presidente na hindi kakayaning tumayo ng nag-iisang puwersa lamang sa harap ng kailangang gawing pagtutol sa mga kumokontra sa rule of law. Today, we add a further dimension to that relationship as we address concerns on our security and defense. We are called upon once again to join forces, together with our partners, in the face of threats to the rule of law, to stability, and to peace. For the Philippines, Australia plays a crucial role as one of only two partners with the Philippines, with which the Philippines has a visiting forces agreement. In August of last year, I witnessed Exercise Alon, our bilateral amphibious activity involving 560 Filipino soldiers, 1,200 Australian servicemen, and 120 U.S. Marines. Last November, we welcomed the inaugural maritime cooperative activity between Armed Forces of the Philippines and the Australian Defence Force in the Philippines Exclusive Economic Zone. Let this just be the beginning. Your leaders have always taken the position that the destiny of Australia is irrevocably linked to the destiny of Asia. Over the years, you have held true to this tenet. You have become a valuable member of Asia and of the Indo-Pacific community. Our two countries have always understood that without the predictability and stability of our rules-based order, our region would not have emerged as a driver of the global economy as it is today. We have long known that our prosperity and development are anchored on the peace and stability of the Indo-Pacific. Today, that peace, that stability, and our continued success have come under threat. Once again, we must come together as partners to face the common challenges confronting the region. Not one single country can do this by itself. No single force can counter them by themselves. This is why our strategic partnership has grown more important than ever. We must reinforce each other's strengths. We must protect the peace that we fought for during the war and have jealously guarded in the decades since. We must oppose actions that clearly denigrate the rule of law. As in 1942, the Philippines now finds itself on the front line against actions that undermine regional peace, erode regional stability, and threaten regional success. Then as now, we remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. Tama, mga utol, no? Napakatibay rin na kaalyado niyan, Australia. Anyway, mga utol, to check yung yung paglabas ng dalawang Chinese vessel sa Benham Rice. Dumako tayo dito sa Manila Standard. Ayan, no? 2 Chinese vessels spotted around Benham Rice. Ang Benham Rice po ay nasa Philippine Sea. Mga utol, sa kabilang bahagi. Ayan po yung Benham Rice o Philippine Rice. Nandyan sila. Nagso-surveillance yung dalawang Chinese vessel. Anong ginagawa nila dyan sa Exclusive Economic Zone? Nandito po sa kabila yung West Philippine Sea. Okay? 2 Chinese research vessel were seen loitering around Benham Rice. Ang hirap ng basahin ito. On the north side of Luzon, an American maritime security analyst reported over the weekend. Okay? On his X-account, former United States Air Force official Ray Powell said the Chinese... Ba't ganun? Wala, hindi na natin makita.
Well, anyway, pinakita lang natin, as of March 1, they are loitering east of Luzon in the northeast corner of Benham Rice, Powell said. Okay, so malinaw na merong naispatan na dalawang Chinese research vessel na nag-iikot dito sa ating teritoryo sa Philippine Rice, mga utol. Yan po yung legitimacy. At dumako na tayo dito sa isa pa nating report na nananawagan ang ating Senado. Ito'y mula sa Philippine Star Global. Senator calls out loitering China vessel in Philippine Rice. Nananawagan na ang ating Senado. Chinese vessels were caught loitering and doing research on Benham Rice, also called Philippine Rice, which is within the country's exclusive economic zone, Senator Francis Tolentino said. In an interview over radio station, Tolentino said those Chinese research vessels have no business in being Benham Rice in the country's eastern water. Totoo yun. Yun, wala silang business doon. Anong ginagawa nila ron? 'Di ba? Illegal yung pagpasok nila ron, mga utol. So napakalaking kagaguhan na kapag hindi ito parang, 'di ba? Hindi ito pinuna. Kasi magsisimula na naman sila sa mga paganyan-ganyan nila, then aangkinin nila. 'Di ba? Alam naman natin yung China. Pero anyway, pinakita lang natin yung legitimacy na may namataan ngang dalawang China vessels doon sa ating teritoryo sa Benham Rice o sa Philippine Rice sa east ng Luzon. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. Sigawan ng mga tao. Anyway, mga utol, napakatibay yung paninindigan ng ating presidente na hindi tayo makakapayag na agawin ang ating teritoryo nitong mga lintik na Chinese government na to na pinipilit na kanila yung kanilang mga teritoryo at sana, 'di ba? Sa tibay naman ng ating alyansa matatakot na tong mga leche na to na sakupin tayo. Anyway, mga utol, anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Maraming salamat kay Ariel TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Aquiles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa nyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.